ay laging handa sa paggawa ng mabuti. Laging handa sa paggawa ng mabuti. Ang ating pong teksto ay magmumula sa Tito, chapter 3, verse 1 to 2. Amen, Lord. Salamat po, Lord, sa araw na ito at kami iyo na naman ibigyan ng mensahe na ipagkakaloob po sa aming pastor. Bigyan mo po siya, Lord, ng knowledge and wisdom upang aming maunawaan ang bawat versikulong kanyang ibabahagi sa bawat isa, O Lord God, na ito po ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Pinupuri ko namin, Lord, at pinasasalamatan. Kaya mga kapatid, ating po tawagan ng ating mensahero sa araw na ito, ang ating assistant pastor, Pastor Alexander Invento. Purihin ang Diyos, hallelujah! Hello! Hi! Isang magandang palakpakan sa Panginoon. Welcome po sa Smyrna Christ Church. Tayo po ay may mga bagong panauhin at hindi talaga nagkulang ang ating panalangin. Talagang focus tayo sa panalangin, mga kapatid, no? Talagang binibigyan tayo ng mga bagong pakikinig, bagong tagapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. Pero alam ng lahat na tayong lahat ay nanggagaling sa iba't ibang mga sikta or sa ibang denominasyon, ay mayroon na tayong mga pundasyon para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya pupunuan lamang ng bawat isa ang inyong mga puso para idaragdag ng Diyos ang mga salitang ito. Dahil ang mga salita ng Panginoon Diyos ay isa sa mga mapalad kung sino man ang nakakarinig nito. Sabi ng Diyos sa kanyang banal na salita, no? Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula, no? Ito po ay isa sa mga pundasyon ng mga tao upang hindi sila malugmok sa mga pagsubok na darating. Patuloy silang lumakas sa kanilang pananampalataya, bigyan sila ng mga biyaya, bigyan sila ng mga kaloob, ng katalinuhan, kung anuman ang ibibigay ng Panginoong Diyos sa atin. At gamitin natin sa paglilingkod ang ating mga karunungan dahil samantalahin natin ang araw ng panahon na ito dahil malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Yes! Sa oras na ito, Panginoon, ay pikit po natin ang ating mga mata at tayo po ay humingi ng pahintulutan ng Panginoon na mapuspos tayong lahat dahil sa okasyon na ito na siya pagpupuri natin sa Panginoon. Lord, sa oras na ito kami po ay muli nagpapasalamat sa mga bagay na mahirap sa tao, ngunit sa iyo ay madali lamang, Panginoon. Lalo na sa paghingi ng mga mananamba, Panginoon. Naway, bigyan mo pa kami, Panginoon, ng higit pa sa aming mga iniisip. Naway, patuloy na maglingkod ang bawat isa. Dahil ikaw lamang po nakakaalam kung sino po ang iyong ililigtas. Ikaw lamang po ang nakaalam na kung sino ang iyong tatawagin dahil naparito ka sa sanlibutan upang tawagin ang mga makasalanan tulad namin na ngayon ay naglilingkod sa iyo. Lord, salamat sa iyong banal na Espiritu na kami po ay patuloy na iyong kinakalinga at pinagpitiktahan sa bawat sa aming trabaho, sa aming paglakad, Panginoon, kung saan kaming dako. Pasalamat kami, Panginoon, sa pamilya ko na ligtas at walang dungis sa kanilang pagdating ay patuloy mo po silang kinalinga, Panginoon. Salamat, O Lord. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ng iyong mananadakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Panginoon. Ang ating pong ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay ito po ay makapagbigay sa atin ng
pangunawa, dahil ito po ay mga kalakasan lamang po na maaari nating pundasyon sa ating mga puso, na madala natin kung saan tayo, na lagi tayong handa sa paggawa ng mabuti. Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay panatilihin niya na mabait at masunurin sa kanyang mga tuntunin. Lagi natin tatandaan na tayo po ay pinagsasabihan ng salita ng Panginoon Diyos upang tayo ay lumakas, no, mga kapatid. Dahil ang banal na kasulatan ay siyang ikatututo natin, no? Yan po ang pundasyon ng Panginoon. Ang layunin ng Eskwela ng Christ upang ipalaganap ang salita ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng ganitong sitwasyon, no, mga kapatid. Kaya ating pong tandaan na ang Panginoon Diyos ay laging handa sa paggawa ng mabuti para sa mga tao. Ngunit i-apply natin, tayo naman ay maging mabuti, no? Kung ating basahin ang ating text, no, ang ating text na sinabi ng ating pastora, Tito 3, ang talatay 1 hanggang 2. Sabi ng ating Panginoon, palalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita na masama laban kanino man, at turuan mo silang mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Yan ang pinaka-purpose ng Panginoon, na makakarinig kayo nito, mga kapatid. Maaari ninyong sa puso ang salita ng Panginoon Diyos. Dahil ang salita ng Panginoon Diyos ay isang pundasyon para tayong mamuhay na maging mabait, no? Mabait sa mundong ito. Dahil laganap na ngayon, mga kapatid, ang kasamaan. Kung hindi tayo nakikinig sa salita ng Panginoon Diyos, ay maaaring matangay tayo. Matangay tayo sa mga masasamang elemento, no? Elemento ng mga kasamaan. Yung mga kasamaan na ito, hindi natin makikita. Nasa tao yan. Nasa tao, nasa loob ng pag-iisip ng tao. Kaya ito lamang ang maging ihanda natin sa ating pananampalataya, mga kapatid. May 3 punto tayo dito na ating pagsalusaluhan. Ang 3 punto na ito ay dito natin makukuha ang mga paalala ng Panginoon Diyos na maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon sa unang punto, laging matulungin, no? Laging matulungin ang bawat nananalig, no? Nananalig o nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Laging matulungin yan. Makikita mo naman sa iba't ibang mga sikta ng ating mga kapanalig, no? Kaisang pananampalataya sa ating Panginoon. Mga matulungin. Dapat makikita sa ating mga kapatid, no? Mga kapatid. Kung sino mo mga kapatid na talagang nasa Panginoon na siya, kailangan laging matulungin, no? Ang sabi ng Panginoon, laging mabait, masunurin sa lahat ng mga gawain patungkol sa gawain ng Panginoon. Ha? Sabi ng ating Panginoon, kung ating basahin itong talata na ito, mga kapatid, Tito 3:14, ang sabi ng ating Panginoon, turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na gumawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Yan ang gusto ng Diyos, na dapat tayo ay maging matulungin upang tayo'y kapaki-pakinabang, no? Isa yan sa mga gusto ng Diyos,
sa ating mga Kristiyano na kung sundin natin si Kristo, yan ang dapat natin gawin, mga kapatid. Dahil ang Panginoon sa Kristo lamang ang siyang nagturo ng mga kabutihan, mga daan ng katotohanan upang matahak natin ang kanyang katuwiran. No, mga kapatid? Ang gusto ng Diyos, mahinahon. Mahinahon, kumbaga, huwag madaling magalit. No? Ang mga Kristiyano dapat tahimik. Tahimik na huwag sumali sa mga kaguluhan. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Yan ang gusto ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang banal na kasulatan ay isinulat na upang ating matutunan. Nasa tao na lang yan, mga kapatid, kung isa puso niya ang banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan ay nagpapayo po yan sa mga alituntunin ng mga Kristiyano na handang sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. Sinabi nga ng ating Panginoon, kung ating basahin ang mga alituntunin ng ating Panginoon, sa 2 Timoteo Kapitulo 2, no, ang talakay 24 hanggang 26 po yan. Kung may mga Bible po kayo, sa magandang balita po natin matatagpuan ito, mga kapatid. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. No? Lahat ng mga tao ay dapat maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay magturo o matyaga. Matyaga daw. No? Matyaga. Tyagaan ninyo. Yung mga tao na makilala ninyo sa inyong panahon. No? Sa panahon ninyo ngayon. Pagtyagaan ninyo. Gawin ninyo ang mabuti. Huwag ninyo silang bigyan ng ikatitisod. No? Dahil nauna kayo Nauna kayo bilang isang Kristiyano. Sa 25, mahinahon siyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling marapati ng Diyos na sila ay magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Kung tayo daw ay nakakaalam na sa katotohanan, mga kapatid, ay unti-unti ninyo silang apayuhan, no? Baka sakali lang yung mga taong makasalanan na inyong makausap, maaaring sumunod, no? Sumunod, magsisi, tumalikod sa kanila. No, payuhan daw natin. Yan ang utos ng Panginoon. Sa 26, sa gayon, maliwanagan ang kanilang isip at makawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. Yung palang mga taong masuwayin na wala pa sa Panginoon, mga kapatid, yung talagang nabitag sila. Mabuti na lang tayo na dati talagang ako, no? I-confess ko sa aking sarili na ako talaga'y masuwayin. Dahil kung walang banal na kasulatan na nagpayo sa akin sa pamamagitan ng ating mga abang lingkod, no, hindi tayo mabago, hindi tayo makapagsalita ng kabutihan sa ating kapwa. No? Kaya nga ang mga lingkod ng Diyos, sabi ng ating Panginoon, ay isang mabuting militar. No? Isang mabuti o isang kawal sa Paginoon. O military, no? Military sa kapanahunan natin. Pero sa salita ng Diyos, kawal. Mga kawal po yan. Ang mga lingkod ng Diyos ay isang gawin niyang isang mabuting kawal
para sa kanyang paglilingkod, no? Kung ating basahin ang sinabi ng ating Panginoon sa 2 Timothy 2 ang talatay 1 hanggang 3. Ang sinabi ng ating Panginoon, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi